Pasalo can either be a win or a lose situation. I bought Pasalo properties a few times and to be honest, isa ito sa pinaka-rewarding na decisions na ginawa ko. Kaya ito, I'm sharing some practical tips bago kayo sumabak. First one, bayaran agad kung kaya. Kung bibili ka ng Pasalo, gawin mo lang ito kung kaya mong bayaran ng buo sa pinakamaikling panahon. Mas maikli, much better. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa seller. Pwedeng umalis ng bansa, magkasakit, or i-claim bigla ng kamag-anak ng property. So magkakaroon ka ng peace of mind kapag nabayaran mo na agad. Number 2, check the condition of the unit. Huwag lang dahil mura, go ka na agad. Baka mas mahal ang renovation kaysa sa discounted price na nakuha mo. E di bumili ka na lang ng brand new para walang sakit ng ulo. Number 3, documents are very important. Siguraduhin kompleto at updated ang mga sumusunod. Statement of account, tax declaration, utility bills, like kuryente, tubig, internet, condo or association dues, valid IDs ng seller, na tugma dapat sa pangalan. Marami nagpapasalo na sila na yung second owner or third owner. So, beware. Number 4, have a proper contract. Kapag handa ka na sumalo, ipanotaryo at ipagawa sa lawyer ang kontrata. May gastos, pero kailangan. Draft a deed of assignment or transfer of rights with assumption of obligation. Klaro dapat ang terms, total amount na ibabayad, at kung ano ang responsibilities moving forward. And the last one, don't forget the hidden cost. May ibang bangko na may pre-termination or prepayment fees kapag in-advance mo ang balance. Plus, ikaw rin ang kadalasan sasagot ng transfer cost. So medyo may kamahalan ito, around 10 to 12% ng selling price. So tandaan, tumataas din ang property values compared doon sa original price. Kaya always do the math.